Hindi basta kilig. Hindi basta happy memories ng ating iniibig. Hanggat hindi mo ginagawa yung mga bagay na hindi mo gusto at hindi mo nakasanayan, wag mong sasabihin, nagmahal ka na ng totoo. Ang tunay na pag-ibig ay magdadala talaga sa atin at padadala naman tayo sa lugar na hindi natin gusto o ibig. Baka naman sabihin ng mga lalaki dyan, sa kanilang jowa, sa kanilang girlfriend, sabi ni Father, kung iniibig mo ako, pupunta ka sa lugar kahit di mo ibig. So mamaya, sogo tayo. Hoy, hindi ganon! Umibig na po ba kayo? Kung oo ang sagot ninyo, ano naman ang dahilan ninyo? Bakit nyo nasabing umibig na talaga kayo? Dahil lang kinilig kayo? Dahil lamang naging masaya kayo? Dahil lamang may magagandang memories kayo ng mahal ninyo? Sapat na nga bang dahilan ng lahat ng ito para masabi nating umibig na nga tayo? Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo na 3 beses tinanong ni Kristo si Pedro, iniibig mo ba ako? 3 beses ding sumagot si Pedro, opo Panginoon, iniibig ko kayo. 3 beses ding sinabihan ni Kristo si Pedro, pakanin mo ang aking mga tupa, pangalagaan mo sila. Pero sa huli, may hinabol si Jesus na kakaiba. Kasi ang sabi niya dito ay ganito, yung pinakahuli na lang, Pedro, pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo. At dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Good thing, sinabi na ni St. John kung anong ibig sabihin nito. Sinabi niya dito na ito'y sinabi ni Kristo kay Pedro upang ipahiwatig kay Pedro kung papaano mamamatay ito. At sa gayon ay mapaparangalan niya si Kristo. But you know what? Very striking sa akin yung sinabi dito ng Panginoon, Pedro, dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Kasi ang napag-uusapan, di ba? Pag-ibig. Yun naman ang tanong niya kay Pedro, di ba? Iniibig mo ba ako? Hindi kaya sinasabi dito ni Kristo kay Pedro noon at sa atin na rin ngayon, ang tunay na pag-ibig ay magdadala talaga sa atin at padadala naman tayo sa lugar na hindi natin gusto o ibig. Halimbawa po, San Pedro. O di ba ipinahiwatig dito kung mamamatay si Pedro? Sinong gusto nito? Sinong gustong mamatay? Taas nga ang kamay. At sinong gustong patayin siya? Kaya nga, yung self-proclaimed na appointed Son of God, yung nagkiklaim na kaya niyang pahintuin kahit ang lindol, ayaw magpa-aresto, tago ng tago. At ang dahilan niya, hindi naman dahil sa kaso, kundi dahil ayaw niyang malagay sa peligro ang buhay niya. Kita mo, appointed Son of God, takot mamatay. Wala naman talagang matapang na siya'y patayin lang At naramdaman din ni Pedro yan. Kaya nga, naitatwa niya si Kristo ng kung ilan. Pero pagdating na ng pagkakataong ihahatid siya, dadalhin siya ng pag-ibig niyang ito kay Kristo sa lugar na hindi niya ibig sa kamatayan, padadala siya sa lugar na ito dahil sa pagmamahal niya kay Kristo. Ikalawang halimbawa, yung ating unang pagbasa, si San Pablo. Si San Pablo ay pupunta ng Roma, bagamat masesense mong excited siya, ay tingnan natin. Kasi sa Roma, lilitisin siya, papatayin siya. Kung nagsimba po kayo nitong mga nagdaang araw, mapapansin po ninyo na iniiwasan ni Pablo na masaktan siya. Kaya nga sinabi niya sa mga Romanong kakastigo sa kanya, Roman citizen siya. Kaya nga sinabi niya sa mga Pariseo, Pariseo din ako. Anak ako ng Pariseo. Para makaiwas sa disgrasya. Sapagkat sino ba naman ang gustong patayin siya? Ayaw niyang mapunta sa ganung lugar din, hindi ba? Pero, pagdating na ng tamang pagkakataon, na iahatid, dadalhin na siya ng pagmamahal niya kay Kristo sa lugar, and that is sa kamatayan, na hindi niya ibig. Padadala siya dito ng buong laya para kay Kristo na kanyang iniibig. O di ba't ang Panginoon din ay ganyan? Kung babasahin po niyo yung Ebanghelyo, ilang beses din niyang iniwasan ang masaktan, ang kamatayan. Nung hinahanap siya ng mga otoridad na nagtatangka sa buhay niya, nung minsang iuhulog siya sa bangin ng mga tao para patayin,
Nung nasa hardin siya ng Getsemani at sinabi niya sa Ama, kung maaari po sana, ialis mo sa akin, iiwas mo sa akin ang kalis ng paghihirap. In other words, natakot din sa kamatayan si Kristo sapagkat siya rin ay naging totoong tao. Tulad mo, tulad ko. But then, it's all about John 3:16. It's all about His love for us. Kaya kahit pwede niyang tanggihan ng kamatayan, siya yung makapangyarihan, kahit na hindi siya karapat-dapat patayin sapagkat wala siya unabis ng kahit konting kasalanan, kahit hindi niya ibig na puntahan yan, yung lugar na yan, darating yung pagkakataon, kapag dating na ng oras, malaya niyang ibibigay ang sarili niya para puntahan ang lugar, ang kamatayan na hindi niya ibig dahil sa Diyos at dahil sa atin na Kanyang iniibig. Yun ang tunay na pagmamahal. Hindi basta kilig. Hindi basta happy memories ng ating iniibig. Ang tunay na pagmamahal ay ang malayang pagpapadala. Dadalhin tayo sa lugar na hindi natin ibig, pero pupuntahan pa rin natin dahil tayo ay umiibig. Oy, baka naman sabihin ng mga lalaki dyan ha, sa kanilang jowa, sa kanilang girlfriend, sabi ni Father, kung iniibig mo ako, pupunta ka sa lugar kahit di mo ibig. So mamaya, sogo tayo. Hoy, hindi ganon. Ang pag-ibig na pinag-uusapan natin dito ay yung makakristyano, makakristong pag-ibig tulad ng sinasabi ng unang sulat ni San Pablo, Kapitulo 13 sa mga taga-Korinto. So kung padalaman tayo sa pag-ibig, sa lugar na hindi natin ibig, siguraduhin natin na tama ang ating pag-ibig. Minsan, meron akong na-encounter na lalaki nagbili ng engagement or wedding ring para sa kanyang iniibig. Malaki yung halaga ng ring eh. Kaya nasabi niya, todo na to, Father, todo na to. Ayokong sirain yung moment niya kasi masayang-masaya siya. Pero yun na nga ba talaga ang sukatan kung ang pag-ibig ay talagang todo na to? Yung bumili ka ng isang singsing na gaano man kamahal, ay kaya mo namang bilhin, gusto mo namang bilhin, patukso ka lang sa akin. Hindi kaya ang tunay, totoong pag-ibig ay yung gustuhin natin, kahit hindi natin gusto, yung kayanin natin, kahit hindi natin kaya, para sa ating iniibig. Halimbawa, yung kahit pagod ka na sa trabaho bilang padre de pamilya, pag uwi mo ng bahay, sweet mo pa rin kakausapin ang may bahay mo, kakamustahin mo, makikipaglaro ka pa rin, makikipag-usap, kakamustahin mo pa rin ang mga anak mo. Pagod ka na, ayaw mo na yon, extra na yon. Pero dahil iniibig mo ang asawa mo at ang anak mo, gagawin mo. Halimbawa, pagod ka na bilang ilaw ng tahanan sa pagluluto, sa paglalaba, pamamalansya, etc. Pero matyaga mo pa rin patutulugin ang baby mo sa gabi kahit puyat ka na. Halimbawa, yung kahit lalaki ka, magpapalit ka ng diaper ng anak mo. Maglalaba ka. Kahit kantsawang ka ng mga kabarkada mo. Hindi mo ibig yon, pero iibigin mo para sa mga iniibig mo. Halimbawa ay pagod ka na sa school, pagdating mo ng bahay, tutulong ka pa rin sa mga magulang mo kahit kailangan mo mag-review. Halimbawa ay yung kahit nagkamali sa yung asawa mo, ang anak mo, ang magulang mo, ay iintindihin mo na ang pagmamahal mo ay hindi magbabago. Halimbawa ay yung kahit wala kang napapala sa paglilingkod, ay maglilingkod ka pa rin sa paraan at sa kung kailan na gusto nila at hindi sa kailan at sa paraan na gusto mong maglingkod sa kanila. Ang hirap noon. Yun yung mga lugar na hindi natin ibig. Pero pupuntahan natin at kahit magstay pa tayo dahil tayo ay umiibig. Yun ang tunay na pag-ibig. Kaya hanggat hindi ka nasasaktan, hanggat hindi ka nahihirapan, hanggat hindi ka nandidiri, pero ginagawa mo pa rin pag-aalaga sa may sakit na mahalaga sa atin, hanggat hindi mo ginagawa yung mga bagay na hindi mo gusto at hindi mo nakasanayan, huwag mong sasabihin, nagmahal ka na ng totoo. For better and for worse nga eh. Hindi naman for better lang. For richer, for poorer nga eh. Hindi naman for richer lang. Hindi lang sa mga mag-asawa applicable yan, kundi sa lahat. Sa mga mag-ina, mag-ama, magkaibigan, magkapatid. Sa lahat ng mga nangangailangan ng ganyang uri ng pagmamahal. Lalong-lalo na ngayon
sa panahon ngayon na ang daming naghihiwalay, ang daming nagiiwanan, ang daming nagfo-fall out of love. Ang daming may kailangan ng ganyang uri ng pagmamahal. Ang daming kailangan gumawa ng ganyang uri ng pagmamahal. Pagmamahal na hindi lamang enjoyable feeling na paminsan-minsan ay enjoy nating mararamdaman, kundi pagmamahal na struggle, na desisyon, na araw-araw, minuminuto, sandali-sandali ay lagi nating dapat panindigan. Yan ang kailangan nating pagmamahal. Ang malungkot kasi ngayon, ang daming naghihiwalay, ang daming nagiiwanan. Kung minsan, kung sino pa yung nakipaghiwalay at nangiiwan, kung sino pa yung talagang may kasalanan o pagkukulang, sila pa yung naniniwalang nagmahal sila. Pero kung susuruin mo talaga yung pagmamahal na ibinigay nila, kulang talaga. It's more about mas minahal nila ang sarili nila kesa sa taong sinasabi nilang mahal nila. Remember that we fall in love not to make ourselves happy. Nagmamahal tayo. Yes, para maging masaya rin naman. Pero dapat ang kaligayahan natin ay nagmumula sa kaligayahan ng minamahal natin. Bago tayo, sila muna dapat ang maging masaya. At dun tayo huhugot ng saya. May mga nakikipaghiwalay na sasabihin nagmahal sila. Pero kung susuriin mo ang kanilang pagmamahal, as I said, kulang talaga. Kasi nagmahal sila sa terms lang nila. For as long as you are this, you can provide me with this. For as long as we are this way, we have this, we feel this, mahal kita. Pero pag hindi na, bye-bye na. Hindi ganun ang tunay na pagmamahal. Pupunta ka lang sa lugar na ibig mo at hindi na sa lugar kung saan ka dadalhin ng pagmamahal mo sa isang tao. That's not true love. That's half-cooked, half-baked love. Sapagkat ang pagmamahal ay hindi lang sa pagtanggap. Ang pagmamahal, higit sa lahat, ay pagbibigay. Not selfish, but selfless. Sapagkat kung tunay ka talagang umiibig, pupuntahan mo yung lugar kahit hindi mo ibig kasi nandun ang iyong iniibig. Ito sana ang hilingin nating klase ng pag-ibig na maramdaman natin at iparamdam natin. Amen.